Sometimes, in reality, nagkakaroon din tayo ng mga sakit. Na-hospital tayo. There's a lot of things that people go through in life. It's normal and kailangan mo lang talaga lumaban sa buhay. I'm not saying na ito na yung last laban ko. I'm sure marami pa akong paglalaban sa buhay ko in the future. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS and dun siya nagsimula. Guys, pag may naramdaman kayong sakit or kuwari, sa buhay nyo, tinitiis kayong sakit na okay lang to maging okay. Magpa-check kayo agad. Huwag nyo antayin lumala. Huwag nyo pigilan yung sakit na parang, kaya ko to. Tiisin ko to. Kasi guys, the earlier the better. Siguro kung hindi ako pumunta ng ospital, feeling ko wala na talaga ako. Ganong level. Nagpapunta na lang ako ng ospital nung hindi ko na kaya. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Ano siya? Hindi naman siya buntis. Tapos magkakaroon ako ng mga write-up buntis. Hindi ako buntis. Tapos mamaya lalagyan ko ng watermark yung mga picture ko kasi kukunin ng mga fake website na yan. Tapos lalagyan nila buntis. So, pag nakita nyo yung ganun. Basta ang laki niya and it grew day by day. Tapos nung padulo na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa salim, parang, ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako. Nanlalamig na yung buong body ko, tapos tumitirik daw yung ayos kong ganun. Hindi siya hirap sa tao. Tinakbo ako sa hospital and then naka-stretcher. First time ko din yung naka-hospital bed tapos pinupush. Usually wheelchair. But never din ako umabot ng wheelchair. Then nakita nila ang daming tubig. So they started injecting painkillers. Tapos sabi ko pa, hindi tatayo ako, iihi ako. Kasi ayoko talaga na I've never experienced yung hindi ko kayang gawin. Yung parang gusto ko ipakita sa kanila, hindi, strong ako. Lalo na kay mama kasi kasama ko si mama. Tayo ako, punta akong CR, hindi ako umabot. Binalik ako sa kama tapos nagpanic yung mga doctors kasi parang humihina na yung pulse. So, nag-inject ng IV and all. And then, they kept saying, wag kang pipikit, wag kang pipikit. Pinakonfine na ako. And then, hindi ako gumagaling. Parang, ang tigas. Hirap na hirap ako huminga na parang, kada hinga ko, parang, ang hirap. Tapos hindi ako maka-inhale na mahaba kasi feeling ko yung liquid nandito na. Ganon talaga huminga buong araw. I don't know if this is how it ends. Pero yung, alam mo yung totoo, hindi naman ako, I wasn't scared. I was just thinking na parang, paano na kaya yung family ko? Ayoko umiyak. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko and ang tsaka naman ang ang tsaka kasi ang laki naman ang tiyan ko. Hindi kasi, wow! Ang laki niya. Yung pinapatawa ko lang sarili ko para wala. Naalala ko yung last time. Parang it was 2 days na ako sa hospital, hindi ako gumagaling. Tapos sabi ko kay mom, I'm tired. Sabi niya, wag kang ganyan naman siya. Alam mo yung buong hospital ko, lagi siya nakangiti, ganyan. Pero alam ko nagpapanik yun. No? Oo. Feeling strong. Wow. Iyon. Yak-yak din siya sa gilid. Wag ka na. Yung last time na parang sabi ko, hindi ko na kayang huminga. Feeling ko, kada hinga ko, parang ako nalulunod. Tapos umisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Tapos parang sabi ko, butasan nyo na ako. Kasi guys, hindi talaga ako nagpapabutas sa kahit saan. Ayoko. Kasi ayoko magkapekla. Kaso hindi ko na kinaya. Sabi ko, butasan nyo na ako kahit saan. Kahit ilan ang gusto nyo. Basta tanggalin nyo na tong sakit. Tinakbo nila ako doon and then they put a drain in my tummy, binutas. At yung pangit pa dun, guys, hindi ako pinatulog. Sabi ko sa doktor, please, tulugin niyo ako. Sabi ko, gusto ko yung parang anesthesia na sabog ka. Wala ka na maramdaman sakit na ganun. Kasi daw sumusuka ako, so baka daw may mangyari sa akin. Local lang, in-inject pa sa akin yung sa tiyan ko yung anesthesia. Tapos sabi ko, paano yun? Makikita ako, gising ako. Sabi ko, mas mahihimatay talaga ako dyan. Baka hindi nyo na maabutan. So ayaw talaga. Sabi ko, shit. Sabi sa akin ng doktor ko, tumingin ka na lang sa akin. So, parang nila ang bata, ginaganan nila, tinatakpan nila. Kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ako doktor eh. So yun, pinasok nila yung tube. And then they started to drain. Tapos, meron daw 2 liters. Pinupush na daw yung lungs ko. That's why nahihirapan ako. So, hindi naman nila ma-drain yung 2 liters. Sabi nila, 1 liter muna and then installment. Parang every 8 hours yung diba? Tapos parang sabi ko, shit, bakit hindi na lang lahat? Sabi nila baka bumaba yung oxygen and all. Sabi ko, sige, okay na habang tinanggal yung tubig on the spot. Napangiti talaga ako kasi parang, shit, nakahinga na ako ng konti na hindi na ako nalulunod. Yung feeling na
This afternoon, paglabas ko, niningiti ako na si Magaya ko siya. Okay na. Tapos nandun din yung dalawang best friend ko. Kasi mga 12 a.m. ako, ginanon. Tapos gumagana na ako. Nung una, hindi ako makapagsalita. Basta ang sinasabi ko lang, butasan niyo ako, nalulunod na ako. So paglabas ko, nakita ko ni Mama gumagana na, Tama lang, ngumiti na siya. Tapos sabi niya, parang wine naman yung kinuha sa'yo kasi red. Tapos 1 litro. Yes, yun. Every 8 hours, they started to drain. And every day, parang dun after, I started to feel better. Imagine nyo, 1 week akong walang ligo. Sa buong buhay ko, never ko ginawa yun. Pero nagpupunas ako ng kilikili and all. Masaya na ako nung nakatayo ako. Kasi 3 days ako nakaiga. As in, walang tayuan. And then, nandun na yung ihi ko. Ayoko din magpakabit nun, pero wala akong choice. Pati yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. And then, yung heart ko, masyado nang mabilis yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. So, nagkaroon ako ng doktor sa puso, doktor sa lungs, doktor sa gastro, doktor sa nepro, lahat ng doktor, dahil dinadalaw ako nung dinadalaw. And I know it's for my better. Tapos day by day after nung gumagaling na ako, yun, doon ako nag-video na medyo okay na ako. And also, pinisita ako ng mga family ko, sila ate, si Mona, si Hash. Hi guys! Welcome back to my channel. Today is a different vlog. Pinag-isipan ko kung mag-upload ako ng gantong vlog kasi usually nakikita niyo maganda. Wow, maganda. Hindi yung naka-eyes lagi. Ngayon nyo lang makikita na ganito yung itsura. This is day 6 of me being in the hospital. And day 6 na walang ligo. So, akala nyo, ang ganda ng hair ko, bagong hot oil. Pero yung totoo, mantika lang yan dahil 6 na araw ako hindi nakakaligo. Bawal maligo. First time ko yun sa buhay ko. Pero nagpupunas ako araw-araw ng face towel and all sa body. Nagpa-schedule ako sa salon. Paglabas ko, papakuskus ko yan. Pero ang ganda, buhay na buhay siya. Ayan, itutour ko kayo sa ating hospital kung saan tayo tumira for the longest time. Never ako na hospital ng 6 days or more. First time. So, dito, ito po ang aking CR kasi hindi ako nakakapunta sa CR. Ay, hindi ako maabot dyan para mag-wiwi. So, ito yung CR and shower area. Ayan, ito yung bed ko. Tapos sopa ni Mama. Ito yung bed ko. May nakita ako sa TikTok. Tapos kinulit ko sila ng 12 a.m. Nahanapan nila fufu and egusi. Kasi napanood ko lang siya sa TikTok. Pero, sinasabi nila lunukin mo agad. Hindi ko gano'n. Hindi na umuya. Parang... Wag, baka mabuo siya dun sa mga mo. This is the fufu. Search nyo lang sa TikTok. Ma-addict kayo. It's also an African or Nigerian dish. I think Nigeria. So, first time namin itatry. Ano naman? Kakamayin mo yan? Oo, gano'n. Kunin mo siya. Oh. Ha? Ano yan? Lam? Totoo? Yes, lam. Pero masarap. Hindi ko maintindihan. Parang hindi na kung gusto niya. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ang daming flavor. Parang, pero parang hirap na kainin na hindi mo umuya. Try mo. Hindi ganyan pa. Mom! Ano ka? Hindi ko kuha ka ng konti. Parang siyang kare-kare. Parang... Kumusta? Ewan ko na swallow ko eh. Nako.